Madaling araw nang huminto ang isang motorsiklo malapit sa bahay ni Mima Alicia. At habang pababa pa lamang sila ng sasakyan, mabilis na lumapit ang dalawang lalaking tila matagal nang naghihintay. Ilang segundo bago nila isagawa ang kanilang masamang balak, doon muna natin puputulin ang eksena. Dahil ang mas malaking tanong ay kung bakit si Mima ang kanilang target. Politika ba ang motibo? May personal bang galit? O may mas malalim na dahilan na pilit itinago ng mga nasa likod nito? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Sa social media, kilala siya sa pangalang Mima Alicia. Isa siyang political vlogger na regular na gumagawa ng videos at live reactions tungkol sa mga bagong issue sa bansa. Madalas niyang ipahayag ang suporta niya kay President Ferdinand Marcos Jr. Habang direkta rin niyang binabatikos si Vice President Sara Duterte at ang ilang kilalang supporters ng Duterte family. Dahil sa kanyang matapang na pagsasalita, mabilis dumami ang kanyang followers. Maraming sumusuporta sa kanyang mga opinyon, pero marami rin ang nakikipagtalo at nagagalit sa kanya. Normal na para kay Mima ang makatanggap ng masasakit na comments, personal na insulto, at minsan ay seryosong pagbabanta. Pero sa likod ng kanyang confident na personality sa camera, may sarili rin siyang buhay na hindi palaging nakikita ng publiko. Kasama niya sa bahay ang kanyang live-in partner at mayroon din silang buy and sell business. Kapag hindi siya gumagawa ng political content, nakikipagkita siya sa mga kaibigan, inaasikaso ang kanilang negosyo, at namumuhay gaya ng isang ordinaryong tao. Ayon sa ilang kapwa vloggers, minsan nang nabanggit ni Mima na marami siyang natatanggap na death threats, hindi na raw niya masyadong pinapansin ang mga iyon dahil karaniwan na ang ganitong pagbabanta sa social media. Akala niya hanggang salita lamang ang lahat. Hindi niya alam na may isang gabi na maaaring may totoong naghihintay sa kaniyang pag-uwi. Bago pa man nangyari ang lahat, may ilang pagkakataon nang nagkwento si Mima Alicia sa kapwa niya vloggers tungkol sa mga natatanggap niyang threats. Karamihan ay galing sa dummy accounts, private messages, at comments na galit sa kanyang political opinions. Ayon kay Melo Yap, minsan nang nabanggit ni Mima sa kanya na marami ang nagbabanta sa buhay nito. Dahil pareho silang sanay sa matitinding reactions online. Nasabi umano ni Melo na huwag masyadong seryosohin ang mga iyon. Para sa kanila noon, baka pananakot lang at hanggang salita lamang. Pero habang tumatagal, hindi na lang simpleng comments ang lumalabas. May mga mensaheng parang alam ang galaw ni Mima. May mga account na paulit-ulit siyang minumura. At may ilang posts na direktang nagsasabing may masamang mangyayari sa kanya. Hindi malinaw kung nireport ba niya ang mga ito sa pulis o kung nasave niya ang lahat ng screenshots. Posible ring may ilan siyang dinilit o binaliwala dahil sanay na siya sa online attacks. Kaya nang sumapit ang gabi ng July 16, 2026, normal pa rin ang kilos ni Mima. Lumabas siya kasama ang kaniyang mga kaibigan at nagpunta sa BGC. May mga video at posts na na-upload habang naroon sila. Wala siyang ideya na baka may taong hindi lang nanonood sa kanyang content, kundi minomonitor din ang bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Habang nasa BGC, masaya lang si Mima Alicia kasama ang kanyang mga kaibigan. May kwentuhan, tawanan at ilang videos na na-upload sa social media. Sa mga nakakakita ng posts, mukhang ordinaryong lakad lang iyon at walang senyales na may nakaabang na panganib. Lumipas ang ilang oras bago sila nagpasyang umuwi. Kasama ni Mima ang kanyang live-in partner habang binabaybay nila ang daan pabalik sa North Caloocan. Tahimik ang biyahe at kaunti na lamang ang mga sasakyan dahil madaling araw na. Hindi nila napansin kung may motorsiklong sumusunod sa kanilang sasakyan. Hindi rin malinaw kung may taong naghihintay na malapit sa subdivision o kung sinundan sila mula sa ibang lugar. Bandang alas 3 ng madaling araw, nakarating sila sa Tierra Nova Subdivision. Palapit na sila sa inuupahang bahay nang may dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na lumitaw sa madilim na bahagi ng kalsada. Ilang segundo lamang ang lumipas bago tuluyang nagbago ang tahimik na pag-uwi ng magpartner. Pagdating nila sa tapat ng inuupahang bahay, bumaba ang live-in partner ni Mima Alicia para buksan ang gate. Nasa loob pa ng sasakyan si Mima nang mabilis na lumapit ang motorsiklo. Ayon sa mga unang report,
Dalawang lalaki ang sakay nito. Huminto sila malapit sa magpartner at agad na nagpaputok. Sunod-sunod na putok ang narinig ng mga kapitbahay sa tahimik na bahagi ng subdivision. Tinamaan si Mima at bumagsak siya sa kalsada. Nasugatan din ang kanyang partner pero nanatili pa itong conscious kahit maraming tama. Ilang sandali lang ang itinagal ng pag-atake bago mabilis na tumakas ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo. Nang mawala ang tunog ng kanilang sasakyan, saka lamang lumabas ang mga kapitbahay. Isa sa kanila ang nakakita kay Mima na hindi na gumagalaw habang ang kanyang partner ay hirap nang humingi ng tulong. Mabilis na lumapit ang isang kapitbahay matapos marinig ang sunod-sunod na putok. Paglabas niya, nakita niya si Mima Alicia na nakahandusay sa kalsada habang ang kanyang live-in partner ay sugatan ngunit gising pa. Humingi agad siya ng tulong sa may-ari ng bahay na inuupahan ng magpartner. Dahil kailangan ng agarang medical attention, sinakay nila ang partner ni Mima at dinala sa Camarin Doctors Hospital. Samantala, tumawag na rin ang mga residente sa Caloocan City Police. Ilang minuto lang ang lumipas bago dumating ang first responders at sinimulang i-secure ang lugar. Hinarangan nila ang bahagi ng kalsada upang hindi magalaw ang mga ebidensyang naiwan. Sinuri ng mga investigador ang paligid at naghahanap ng cartridge cases, CCTV cameras at mga posibleng nakakita sa pagtakas ng mga sospek. Isa-isa ring tinanong ang mga kapitbahay kung may napansin silang motorsiklo o kahina-hinalang tao bago nangyari ang pag-atake. Sa mga oras na iyon, hindi pa alam ng mga pulis kung random attack ba ito o matagal nang pinagplanuhan. Pagsapit ng umaga, mabilis nang kumalat online ang balita tungkol kay Mima Alicia. Marami ang unang nagduda dahil wala pang malinaw na statement mula sa pulis at may mga pagkakataong ginagamit lang ang ganitong balita para makakuha ng views. Ayon kay Melo Yap, bandang alas 7 pa lamang ay nakatanggap na siya ng messages tungkol sa insidente. Hindi niya agad pinaniwalaan ang mga ito pero habang tumatagal ay parami ng parami ang parehong impormasyon na dumarating sa kanya. Kalaunan, may natanggap siyang kopya ng initial police report. Nakasaad doon na nakita si Mima sa kalsada na wala ng buhay habang ang kanyang live-in partner ay isinugod sa Camarin Doctors Hospital dahil sa mga sugat na natamo. Makalipas ang ilang oras, kinumpirma na rin ng mainstream media ang nangyari. Doon tuluyang nawala ang pag-asang fake news lamang ang lahat. Kasabay ng pagkumpirma, nagsimula ring lumabas ang maraming tanong tungkol sa motibo. Dahil kilala si Mima sa political commentary, mabilis na naisip ng ilan na maaaring may kaugnayan ito sa kaniyang mga binabatikos. Pero para sa pulis, kailangan munang tingnan ang lahat ng posibleng anggulo bago magbigay ng anumang konklusyon. Dahil maraming posibleng motibo ang lumalabas, nagdesisyon ang Northern Police District na bumuo ng Special Investigation Task Group Mima. Layunin nitong pagsama-samahin ang mga ebidensya at tutukan ang paghahanap sa dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Sinimulan ng mga investigador ang pagkuha ng CCTV footage mula sa loob at labas ng Tierra Nova Subdivision. Sinuri rin nila ang mga posibleng dinaanan ng mga sospek bago at pagkatapos ng insidente. Kasabay nito, inalam ng pulis kung may mga dating threats, personal na kaaway, business conflict o financial dispute si Mima Alicia. Mahalaga rin ang statement ng kaniyang live-in partner dahil maaaring may nakita o narinig siya bago magsimula ang pag-atake. Sa social media, iba't ibang pangalan at grupo ang agad na tinuturo ng mga netizens. Pero nilinaw ng mga otoridad na wala pa silang opisyal na sospek at hindi dapat gawing basehan ang mga haka-haka online. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang tanong ang kailangang masagot. Ang nangyari ba kay Mima ay konektado sa kanyang political content o may mas personal na dahilan sa likod nito? Dahil sa mga content ni Mima Alicia, mabilis na naging sentro ng usapan ang posibleng political motive. Kilala siyang supporter ni President Ferdinand Marcos Jr. at madalas ding bumabatikos kay Vice President Sara Duterte at sa ilang Duterte supporters. Ayon sa ilang kapwa vloggers, may mga lumang posts at comments umano na naglalaman ng pagbabanta laban kay Mima. May ilan ding nagpakita ng screenshots ng mga account na matagal nang galit sa kanyang mga sinasabi online.
Pero wala pang ebidensyang inilalabas ang pulis na direktang nag-uugnay sa anumang political group o personalidad sa nangyari. Hindi rin sapat ang isang threat post para sabihin ang gumawa nito ang siya ring nasa likod ng pag-atake. Ayon sa mga investigador, kailangan munang i-check kung tunay ang mga accounts, kung sino ang may hawak ng mga ito, at kung may connection ba sila sa dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Habang maraming netizens ang nagtuturuan na natiling bukas ang tanong kung political revenge ba talaga ito o may ibang motibong hindi pa nakikita ng publiko. Bukod sa politika, sinimulan ding suriin ng mga investigador ang posibleng koneksyon ng krimen sa negosyo ng magpartner. May mga lumabas na impormasyon na may buy and sell transactions silang inaasikaso, kaya inalam kung may nakaalitan ba sila tungkol sa bayad, produkto o hindi natapos na kasunduan. Sa social media, may mga nagsasabing maaaring may kinalaman ito sa utang o pagnanakaw. Pero sa ngayon, wala pang inilalabas na dokumento ang pulis na nagpapatunay sa mga claim na ito. Kailangang tingnan ang bank records, messages at mga huling nakausap ni Mima Alicia bago ang insidente. Mahalaga ring malaman kung may nawawalang pera, gamit o dokumento mula sa bahay o sasakyan. Kung wala namang kinuha ang mga salarin, posibleng hindi robbery ang pangunahing motibo. Pero kung may partikular na bagay na nawawala, maaaring magbukas iyon ng panibagong direksyon sa investigasyon. Habang sinusuri ang mga transaksyon, isa pang sensitibong anggulo ang unti-unting pinag-usapan, ang personal na buhay ni Mima. Kasunod nito, may mga haka-hakang lumabas tungkol sa dating relasyon at posibleng personal na alitan ni Mima Alicia. May ilang netizens na nagbanggit ng ex-partner, selos, at hindi pagkakaunawaan. Pero wala pang opisyal na pahayag ang pulis na nagpapatunay sa mga ito. Sinimulan ng mga investigador na alamin kung may taong paulit-ulit na nanggugulo, sumusunod o nagpapadala ng threatening messages sa kanya. Mahalaga rin kung may dati ng police blotter, reklamo o screenshots na maaaring makatulong sa kaso. Kailangan ding makuha ang buong statement ng kaniyang live-in partner kapag kaya na nitong magsalita. Posibleng alam niya kung may personal na nakaalitan si Mima o kung may napansin silang kahina-hinalang tao bago sila umuwi. Gayunman, hindi dapat gawing sospek ang sinumang dating nakarelasyon o kakilala base lamang sa chismis. Kailangan pa ring patunayan kung may motive, pagkakataon at direktang koneksyon sa dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Habang sinusuri ang personal na anggulo, binalikan din ng mga otoridad ang mga post ni Mima noong gabing iyon. Dito muling lumitaw ang posibilidad na may taong tahimik na sumusubaybay sa kanyang galaw online. Ang spot report, ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno. At ako naman po, Jeff Caparas. Sa oras na po ito, makakausap natin sa kabilang linya si Police Colonel Joey Gofort, ang Chief of Police po ng Caloocan City Police Station. Abay, patungkol ho ito sa insidente ng pamaril diyan po sa bahagi ng Caloocan kung saan isang babae ho ang nasawi at yung kanyang kinakasama ay nasugatan. Hingi tayo ng update. Magandang gabi po, Colonel Gofort, Marlene po at Jeff sa spot report. Good evening, Colonel. Yes, sir. Good evening po. Colonel, pakikwento nga ho muna sa amin. Ano ho ang nangyari? Bakit nauwi po sa pamaril itong naganap na krimen po dyan sa bahagi ng Caloocan? Opo. Bali, kaninang 3:06 a.m., July 17, itong biktima natin, nakilala natin na si Alicia Lipata. At na 24 years old, isa po siyang vlogger. Okay. At ito namang kanyang pinakasama na si Nelboy Luz Tapang, 24 years old din po, ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinarada nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay at nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na dalawang tao at pinagbabaril po sila. Now, in the course po ng gunfire po ay tinamaan din po itong si Nelboy na kung saan nagtambo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binte. Samantalang itong si
Alicia ay nagtambo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Si Nelboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Tamarin Doctors Hospital dito sa North Caloocan, doon sa ating crime scene. Nung inimbestigahan po natin ito, nag-conduct po tayo ng technical investigation. Tayo po'y nakakuha ng 7 basyo ng caliber 45 at isang fired bullet po, deformed fired bullet. Samantalang yung sasakyan naman po, nung sinubject natin for trajectory examination, ay nakakuha rin po tayo ng fired bullet po. Isa pa rin pong deformed fired bullet. Oo. Ang suspect po natin Yes, go ahead. is lilam po ng motor, kulay puting motor. Dalawa po sila ay nakasuot ng maong na pants Oo. at puting pangtaas. Yung rider po natin is nakasuot po ng puting helmet. Opo. Samantalang yung back ride ay nakasuot po ng pula na helmet po. Colonel, After natukoy po niyo ng- na ho yung pagkakakilanlan Oo, tsaka yung pagtugis, kamusta? nung riding in tandem, tsaka yung pagtugis po. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon. Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung pagre-review po ng CCTV upang ma-locate po natin and eventually ma-identify at ma-arresto po natin yung mga suspect. Ano pong motive na Motibo. lumalabas, Colonel Goforth? Well, alam naman natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger, isang kritiko po, kritiko, Okay. isang matapang na nagbibigay ng komento. Of course, lahat po yan is iimbestigahan po natin. Oo. At may iimbestigahan po rin natin yung isang anggulo na kung saan meron daw pong pinasuhan itong ating Ayun. biktima. Oo. And eventually, nung kinasuhan niya, yung biktima is kinasuhan din siya. So, lahat po yan ay iimbestigahan po natin. Oo. Pero sir, sa investigation po ninyo, ang target talaga itong babae? Lumalabas po, base puro sa tama at talagang pinuntirya at is itong babae po. Oo. Si Alicia po. Ay, Colonel, bago ho namin kay bitawan, di ba sa inyo ho nangyari yung insidente kay Fabio Norberte Jr., hindi ba ho? Yeah. Kayo rin ho yung doon di ba? Kayo may hawak ho ng kaso, no? Opo. Oh, ano yun? Sa inyo ho ba nakakulong yung suspect? Yung salarin? Yung suspect po natin is nakakulong po sa Malabon sa kadahilan ng doon po siya na-aresto at may ginawa rin pong kaso. Samantalang final din po natin itong kaso na niya dito Oo. sa Caloocan at ang status po nun is Nobel po, ang Oo. nirekomendang kaso po. Oh, pero ang custody nasa inyo siya. Nasa Malabon po, Malabon. Malabon City Police Station po. Ay, sa balita Sila nyo. po ang Oo. sila po ang may kustodiya po ng Sila. suspect po natin. Ay, sa balita nyo, kamusta na? Kumakain naman ba mabuti? Syempre, mahaba-haba ang kanyang haraping kaso. Itatanong ho natin sa Malabon po. Aaron,